Naku, yun ang delikado. Pag ang ginawa mo ombudsman ay si Secretary Boying, ha? Sorry, Secretary Boying, ha? Magkaibigan tayo, pero yung mga inasal mo, yung mga ginawa mo, habang ikaw ay Secretary of Justice, talagang makikita na hindi ka magiging objective, hindi ka magiging fair, ikaw ay partidista. Hindi po pwede sa ombudsman ang isang kumikiling. Tingnan niyo yan si Ombudsman Sammy Martirez. Yan ang ideal na ombudsman. Wala siyang pakialam kung sino ang involved. Iimbestigahan niya yan at magre-resolve siya. Pero itong si Secretary Boying, nakita naman natin kung paano ang ginawa niya doon sa pagbibigay niya ng mga konklusyon sa isang taong inaakusahan na wala pang preliminary investigation, so sabihin niya ng guilty. Kaya ng ginawa niya kay Bantag, yung ginawa niya kay Tevez, yung ginawa niya kay Kibuloy, yung ginawa niya kay Duterte. Hindi po ba? Paano magkakaroon ng gandang takbo ng katarungan kung ang kagaya ni Secretary Boy ay maging ombudsman? Kasi ang ombudsman, dapat talaga yan, napaka-fair ka, matapang ka, wala kang takot, hindi ka maaaring pakiusapan, hindi ka maaaring bilhin, hindi ka maaaring takutin. Yan ang dapat ng ombudsman. Bibigay ka ng mga pahayag, publisidad lang yon. Gusto lang magpakita ng galing. Nagpapaporma lang yan. Yan dapat hindi na iniintindihan. Ay gumawa ng isang hakbang na labag sa saligang batas. At yung kanyang binibigay ng batas na discretion ay aabusuhin niya. Unang-una, baka naman ang binibenta ay yung bahay na sarili ni Ma'am Hanilet at hindi yung bahay na tinitirahan na kung saan yun ang pinundar ni dating Presidente Duterte. So if there are two houses, hindi yung pinagbibili yung kay Mayor Duterte na kanyang itinayo. Mula pa lang siya naging alkalde. Kasi kung may sariling bahay na katabi, yun ang kanyang binibenta. Ngayon, pagdating naman dun sa bahay ni Presidente Duterte, gaya ng sinabi ko kahapon sa mga interviews ko, yung kung totoo man na may kukuha nun to the highest bidder, kung meron man, at kung binibenta ka. Sabi ko nga, yung gustong bumili nun, kailangan pansamantala lang ang kanyang ownership at ibabalik niya kay Presidente Duterte. Kasi gaya ng nabanggit na rin natin kahapon, the reason perhaps why may intensyon na ibenta ay sapagkat talaga kung kayo rin naman ang nandun sa bahay na yon, maaalala mo lang ang kalungkutan, wala na si Presidente Duterte, tapos walang tao, walang privacy, kailangan pang lagyan ng mga CCTV camera, kung ano-ano pa, kasi nga merong panganib sa kanilang buhay. Kaya natural lamang yun. But gaya ng mga bahay ng mga bayani natin na pinipreserve, ganun din dapat ang gagawin kay Presidente Duterte'ng bahay. Kaya yun since makasaysayan na yun, magiging historical landmark din. Yan, at least po ay nabigyan po ng linaw ngayon. Kasi po kahapon, yun nga, yung nasa picture po ngayon parang kahapon pa po yan. Tapos ni-update na po na tinanggal na po yung
karatulang house and lot for sale. Ito naman po, Attorney Sal, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na mayroong aplikasyon o intensyon ng kampo ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte na humiling ng interim release at tumungo sa Australia. Ani VP Sara, hindi ito kailanman tinalakay o isinangguni sa Australian government. Taliwas sa mga ulat na tinanggihan umano si dating Pangulong Duterte ng Australia bilang host country. Ayon sa kanya, wala ring aplikasyon na isinagawa sa Australia at hindi ito kabilang sa dalawang hindi pinangalanang bansa na handang tumanggap kay Duterte. Sakaling pahintulutan ng ICC ang kanyang pansamantalang paglaya. Binatikos din ni VP Sara ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsuporta umano sa mga testigo laban sa kanyang ama habang hindi ito tinutugunan ang mas mahalagang issue gaya ng pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa Middle East at tinawag pa niyang intellectually challenged si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa pagbibigay daan sa ICC na imbestiga ng war on drugs sa halip na ang gobyerno mismo ang gumawa nito. Your additional thoughts po on this, Attorney? Well, talaga namang sabi nga ni VP Sara, hindi naman nag-apply ang defense team sa Australia. Puro kasi marites eh. Nachichismis. Pero sa akin hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung anumang bansa ang tumanggi o tumanggap. Ang mahalaga dyan, merong kondisyon sa ICC na kailangan ng isang bansa ang tatanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release. Sapagkat gaya ng mga nabanggit na natin, mga nakaraan, yung The Hague, yung ICC Detention Center, walang kakayahan na tugunan ng mga pangangailangan medikal ng isang detainee doon o ng isang bilanggo. Kaya kailangan talagang iba. Pag ikaw kasi kinupkup ng isang bansa, magiging obligasyon mo na alagaan. Kaya mas maganda ibang bansa. Hindi natin alam kung sino ang tatanggap. Kasi initially sabi, meron ng tumanggap. Initially din sabi, walang kukontra. Pero lumalabas kumontra. Lumalabas ngayon wala pang bansa. Kaya siguro, tigilan lang muna yung haka-haka at tingnan natin kung ano talaga yung magiging kalakaran ng interim release. Sapagkat meron namang mga kondisyones na nakalatag sa ICC na kung ang mga kalakaran ay naririyan at pabor sa bilanggo ay bibigyan ng pansamantalang paglaya. Naririyan yung hindi ka flight risk. At sinabi na natin noon na hindi naman flight risk itong si Presidente Duterte sapagkat kahit na alam niya na arestuin siya from Hong Kong, umuwi siya ng Maynila. Na pwede namang hindi. So, paano mo sasabihin na tataka siya? Halos binigay niya ang kanyang sarili. Kini-question niya lang yung legalidad. Pero yung sabihin mong natatakot siyang maaresto at tataka siya, wala yun. Pangalawa, yung sinasabing banta laban sa mga testigo, sa mga complainant, wala ring batayan yun sapagkat sinasabi nila dahil makapangyarihan pa daw si Presidente Duterte kahit na wala na sa posisyon, hindi rin po totoo na meron siyang kakayahan o makapangyarihan at kahit nga may kakayahan at makapangyarihan, nagkaroon na siya ng pagkakataon na ilagay sa panganib yung mga kumukontra, nagre-reklamo sa kanya. Wala ko siyang ginawa Wala pa nung alkalde hanggang maging kongresista, balik sa alkalde, vice mayor, presidente. Yung mga nagdidemanda sa kanya, yung mga naninira sa kanya, hindi niya kinanti. Madalit sabi, wala siyang gagawin. Kumbaga, ibinigay niya na sa tadhana kung ano ang kanyang faith. Iyon na yun. Kaya hindi totoo yung mga pagkontra sa kanya. Sinisiraan lang talaga siya ng mga nandyan sa kaliwa, sa mga dilaw,
dyan sa alyansa. O yun, ang katotohanan, ready siyang harapin ang lahat. Sukdulan ang ibigay ang kanyang buhay at kalayaan. Your thoughts po? Alam po ninyo, yung grant or denial of request for an interim release will depend on the grantor kung sino magbibigay. Hindi tayo po pwedeng mamadaliin natin. We can only just wait. Hintayin natin sapagkat meron silang proseso. Pag-aaralan nila yan. Kaya sa akin premature yung, within the month, pwede nang lumabas yan. Puro ano lang yan, wishing. Yan kung maaari. Pero sana, kung ako, ang tatanungin nyo, tumahimik na lang muna tayo. Antayin nating trabahuin yung aplikasyon, pag-aralan ng mga magbibigay ng interim release. Kasi the more you pressure them, parang ang dating pinapakialaman natin, ibigay nyo na sa kanila yan. After all, ang ating posisyon naman dyan, illegal ang pagkaka-aresto, illegal ang detention, walang jurisdiction, nasa kanila na, anong gusto nilang gawin. Pero ang taong bayan, ang Pilipino, tayo po'y naghihintay na lang, nagmamasid tayo Naghihintay tayo kung itong gobyernong ito, on its own, without any compulsion, without any command from either the Supreme Court o kung anumang institusyon, iwawasto niya ang kanyang pagkakamali. It will correct its error, which is the commission of a violation of the Constitution. Yung pag-surrender sa isang mamamayan, sa isang international institution, wala naman jurisdiction sa atin. Kaya siguro hintayin na lang natin. Alam mo, yung mga premature na announcement, nakakasira yun. Kagaya nung sinasabing meron ng bansa na willing na kupkupin. Tapos napabalita na Australia, yun pala, hindi naman totoo. Naroon yung hindi na i-oppose ng special prosecutor in-announce. Yung pala, hindi naman in-oppose. Kasi kung totoo man yun, pag magbibigay kasi ng mga anunsyo ng hindi sa oras, yung mismong gusto, napipressure, nababanatan sila. Kaya umaatras. Okay, sana tahimik na lang muna tayo. Ang gawin natin, ituloy lang natin yung mapayapa at walang ampat na paghingi sa gobyernong ito na ibalik ang dating Presidente Duterte sa kanyang bayang tinubuhan. Yan ang mahalaga. Dapat kasi alam mo yung bicameral conference committee yan. Diyan nangyayari yung mga magic, yung mga biglang nawawala, yung mga napagkasundoan ng dalawa. Sila lang ang ako nga, kontra ako dyan sa bicameral conference committee yan. Para sa akin, kung hindi magkasundo, yung House version at saka Senate version, dapat magkaroon sila ng joint congressional meeting, Senado at Kongreso. At doon nila i-debate. Kung gusto nila magkaroon ng amendments, pwede magdebatehan sila noon, makapapanood ng hanggang magkasundo sila. Kasi pag ilalagay mo lang yan sa maliit na grupo, nagkakaletse-letse ang usapan doon Sila lang nagdidesisyon. Which is wrong. Kasi nakalagay sa saligang batas dapat itong dalawang sangay ng legislative branch ang dapat na nag-decide dyan, hindi yung isa-dalawang tao lamang. Kung matatandaan mo, tayo ang una nag-react. Hindi ba sabi natin, kung ikaw nga ang aking co-anchor, sabi ko, na yung salita ni DILG John Vic Rimulya ay binabalidate na talagang masama ang kalagayan dito sa ating bansa. Kasi
by saying na maraming turista ang natatakot pumunta rito, binabalidate mo. Bakit natatakot ang mga turista pumunta rito? Ibig sabihin, something's wrong with your country. Ibig sabihin, your peace and order ay hindi maganda. Ibig sabihin, yung mga struktura mo, papunta sa mga magagandang lugar, mga tourist places ay hindi rin magaganda. But ang pinakamahalaga doon, hindi sila feeling safe. Kaya hindi ba, kaya dapat kako itong gobyerno natin, dahil mismong miyembro ng kabinete ang nagsasabi, makinig kayo. Dahil tao nyo na yung nagsasabi na yan ang perception. Mahirap sirain ang perception pag yan ay pinaniwalaan ng tao. Na dito sa ating bansa ay mapanganib, walang pupunta rito. Kukunti yung pupunta rito. Naku, yun ang delikado. Pag ang ginawa mo ombudsman ay si Secretary Boying. Ha? Sorry, Secretary Boying. Ha? Magkaibigan tayo pero yung mga inasal mo, yung mga ginawa mo, habang ikaw ay Secretary of Justice, talagang makikita na hindi ka magiging objective, hindi ka magiging fair, ikaw ay partidista. Hindi po pwede sa ombudsman ang isang kumikiling. Tingnan niyo yan si Ombudsman Sammy Martires. Yan ang ideal na ombudsman. Wala siyang pakialam kung sino ang involved. Iimbestigahan niya yan at magre-resolve siya. Pero itong si Secretary Boying, nakita naman natin kung paano ang ginawa niya doon sa pagbibigay niya ng mga konklusyon sa isang taong inaakusahan na wala pang preliminary investigation, so sabihin niya ng guilty. Kaya ng ginawa niya kay Bantag, yung ginawa niya kay Teves, yung ginawa niya kay Kibuloy, yung ginawa niya kay Duterte. Hindi po ba? Paano magkakaroon ng gandang takbo ng katarungan kung ang kagaya ni Secretary Boy ay maging ombudsman? Kasi ang ombudsman, dapat talaga yan, napaka-fair ka, matapang ka, wala kang takot, hindi ka maaaring pakiusapan, hindi ka maaaring bilhin, hindi ka maaaring takutin. Yan ang dapat na ombudsman. Yan kagaya ni Martires. Kaya si Martires, alam nyo, may bumabati ko sa kanya pero nasubukan na ho natin yan. Marami nang sumubok yan at hindi mo mapapakiusapan yan, hindi mo matatakot yan, hindi mo mabibili yan. Kung anong batas, yan ang batas. Alam po ninyo, yung mga ganyang payag, publisidad lang yan. Unang-una, hindi ka kailangan magbanta. Yan ay karapatan ng sino mang partido sa isang kaso na dumulog sa Korte Suprema. You don't have to announce that. Kung nagbibigay ka ng mga pahayag, publisidad lang yon. Gusto lang magpakita ng galing. Nagpapaporma lang yan. Yan dapat hindi na iniintindihan. Kasi alam natin na sa ilalim ng saligang batas, pag mayroong grave abuse of discretion, pag ang isang ahensya, ang isang opisyalis ng gobyerno ay gumawa ng isang hakbang na labag sa saligang batas at yung kanyang binibigay ng batas na discretion ay aabusuhin niya na ito'y dahil sa grave abuse, it amounts to either lack of jurisdiction o walang jurisdiction. Kaya pwede kang pumunta sa Korte Suprema at iwasto ito. Kaya naman sa impeachment, ang gaya ng sinabi na natin, ang impeachment trial court is an independent, constitutionally created. Meaning, siyang may kapangyarihan na lumitis. At hindi rin po totoo yung sinasabi ng mga iba dyan, isa sa mga paksain natin dito, na kailangan litisin muna bago mag-dismiss o dapat daw wala munang mga motion to dismiss. Hindi yung totoo yan. Kasi ang isang hukuman, before it assumes jurisdiction, it has to decide whether it has jurisdiction or not. Kung wala kang jurisdiction, bakit ka maglilitis? Pag ginawa mo yan, wala kang jurisdiction, o di void ab initio yan.
the it's a useless undertaking. You're spending money of the people. You'll be splurging funds na sa halip ibigay sa pangangailangan ng mas nakakarami na nangangailangan, gumagastos ka sa isang paglilitis na yung pala illegal. Kaya dapat yung impeachment court, tama na pag-aralan nila. May jurisdiction ba tayo dito? Wala. May lumalabag ba? Kaya it can dismiss whether upon motion of the parties involved sa party ni VP Sara o sa party ng prosecution. But of course, the prosecution will not file a motion to dismiss kasi precisely gusto nila. But the court itself, being a sui generis, meaning it's a class of its own, is not bound by the ordinary rules. It can. Kasi tingnan nyo, common sense din yan. Sabi nila, hindi pa pwede yung hukuman na mag-dismiss yan. Kahit yung regular courts pwedeng mag-dismiss eh. Kahit na walang nagpapile ng motion to dismiss. Bakit kanyo? Kasi nga, yung jurisdiction napakalaga. If the court on the face of the complaint sees that the complaint is not sufficient in form and substance, and it has no jurisdiction over the subject matter and over the person of the accused, siyempre walang jurisdiction. Hindi pwede niyang i-dismiss outright. Sa impeachment court naman, kung ang isang miyembro, dahil collegial body, nakikita niya na may paglabag sa saligang batas, lalo na yung one complaint within a year, hindi siya maghain ng motion na i-dismiss ito. Bakit naman hindi po pwede? Hindi naman po pwede siya on its own decide. Kailangan yung collegial body. Kaya yung ginawa ni Bato, hindi yung mali yun. Natuloy lang yun. Na mag-file ng motion to dismiss sa kanyang paniniwala na ito ay labag sa saligang batas. Pero ang nangyari nga, niremand na lang. At meron namang motion to dismiss si VP Inday Sara. At meron pang nakabinbin sa Korte Suprema. Okay, yun na lang ang antayin natin. Ibig ko muna magpasalamat kasi baka makalimutan ko pa eh. Unang-una magpapasalamat tayo kay Governor Ibdani, kay Moenes Ibdani Jr., kay Mayor Omar Ibdani, sapagkat tayo po ay mainit na tinanggap kahapon. Binigyan natin kasi ng sorpresa. Umaten tayo ng inauguration at oath-taking ng lahat ng opisyales ng probinsya ng Zambales. At 5 oras po kami nandun. Kasama natin si Billy James Hernacia at ang kanyang bride-to-be na si Alexa Nunez, kung saan kami po'y umaten. At nakakatuwa naman dahil sinalubong tayo ng mainit na welcome ni Governor Ibdani. 5 oras po yung 5 oras kaming umaten nung otaking ganun katagal. Isa kami ng pasada alas 8, alas 2 na yata kami natapos. Pangalawa, magpapasalamat din tayo sa Villa Elisa na pag-aari ng mga Benito. Si Attorney Benito, binigyan ho tayo ng libreng almusal. 10 ng aking mga kasama kahapon. At binigyan din tayo ng pagkakataon na magamit itong kanilang napakagandang restaurant na dito magprograma. Salamat po, Attorney Benito. Yan po, Attorney Sal. At ako na po tayo ngayon sa ating mga text messages sa mga comments, Attorney Sal. So, ang unang text message from or comment from Arlene Kim. Tama, dinivert nila ang totoong issue ng bayan natin sa impeachment at ICC. Yung baha sa kalsada at kahirapan, di nila nakikita. Talaga naman di ba? Paano bang bago doon? Tagal na natin alam yun. From Mel 13, delikado pag si Martin Romualdez tumakbong presidente sa 2028. Baka ipad-DQ niya lahat ng katunggali niya sa pagka-presidente. Pati yung kahapon. Ang magandang gawin ni Martin, i-DQ or i-disqualify niya sarili niya.
Ito naman po from Clarita Gandule. Ito po, Bisaya po siya. Ita-translate ko lang po after kung masabi yung buong konteksto. Baga po dugnaong ni si Gwen Garcia. Ipilit niyang kaugalingon nga pildi man siya unya dili pa siya gusto mababa. Ang ibig niyo pong sabihin, Attorney Sal, makapal daw po yung mukha ni former Governor Gwen Garcia at ipinipilit daw niya yung sarili niya na kahit natalo siya, na parang ayaw daw niyang bumaba. Hindi naman. Ang sinasabi, in fairness to Gwen Garcia, ang sinasabi niya, yung kanyang termino ends at high noon or 12 noon kahapon. Kaya tama naman siya doon na gobernadora pa siya hanggang kahapon. Yun lang naman ang pinupunto noon. Wala namang iba. Ayun. Another text message from Ming Nama, may magbabayad sa Marcos administration sa pagkidnap kay Tatay Digong. O sino kaya ang ibig na sabihin? Sino pa? Kung sino yung mga nasa likod ng paglabag sa kanyang karapatang pangtao at paninira. Pati na yung kay Inday Sara. At hindi lang yun. Pati yung mga lumalabag sa saligang batas, yung mga nakaupo, kailangan parusahan yun. From Mother Chill, the best way to ensure PRRD is brought back to Philippines is to unseat the present BBM. Senator Amy Marcos, asa na follow-through mo sa filed cases sa ombudsman ng infractions sovereignty ng DOJ at other cahoots? Yung kay Amy, wag nyo lang asahan yun. Pangalawa, yun namang ombudsman gumalaw na. Kaya nyo na yung ombudsman ang gumawa ng kanyang investigasyon. Ayun namang punto ng kailangan natin i-unseat o tanggalin sa kapangyarihan. Taong bayan naman magdi-decide yan. Yan. From Junior Anasta, para-paraan lang para malugmok ang mga Duterte. Sa halip, sila ngayon ang nalulugmok. Ikutin lang ang maraming bansa na may Pilipino, Duterte pa rin ang sinisigaw ng dahil sa kapalpakan ng Marcos administration. Hindi lang dahil sa kapalpakan, kahit na hindi pumalpak ang Marcos administration, ang Duterte ay mangingibabaw sapagkat ang kanyang ligasiya, ang kanyang mga iniwang mga tagumpay sa panunungkulan ay kitang-kita ng tao. Kaya man siya. Ayan. From Angelo Javierio Lalas, fake news nga. Doon sila magaling. Si BBM na mismo ang nagsasabi. May binabayaran siya na mga trolls na 1,000 pieces computer para pabanguhin ang pangalan niya. O diba? Malinaw. Nagpapakalat siya ng fake news na kunwari maganda na ang takbo ng kalakalan sa Pilipinas. Pero ang totoo, wala siyang tigil sa kakautang sa ibang bansa. Kung talaga maganda, dapat di na nautang. Diba? Fake news yun. Unang-una, hindi mo kailangan mag-renta o mag-hire ng mga trolls o mga propagandista. Sapagkat kung ikaw ay presidente o isang halal na bayan at maganda ang pamamahala mo, marami kang proyekto, maraming nakikinabang sa programa ng pamahalaan, mismo yung taong nakikinabang ang siyang magiging mga magpupropaganda para sa iyo. Kasi word spread, yung mga good things, good projects, benefits, yan kumakalat yan ng sarili niya. Kaya kahit walang kang binayaran na propagandista, yung mismong ginawa mo ang magpupropaganda para sa iyo. From Kuya Sai, simula na maupo ang administrasyon na ito, nawalan na ng balanse ang katarungan. Hindi na mauulit ang Bangag administration kahit kailan. Sige. Okay, next message po, Attorney Sal. From Ana Tolentino, paninira, panggugulo, pagnanakaw ang mga ginagawa, inggitan sa kapangyarihan ng bansa. Yan ang kalakaran. May pahabol lang po tayo na mensahe from Melandago. Katanungan po ito. Kailangan po ba nating magsinungaling sa buong mundo about our peace and order, especially the safeness of our tourists for the sake of tourism or say for the income of the businesses of our country? Hindi ka alam magsinungaling kasi katotohanan ay naririyan, nakikita ng lahat.